So, yun. So, isang legendary figure, at least for me, si Michael. Sa inyo meron eh. Sa inyo ko lang naririnig to eh. Sino si Cherry Boobs? Ha? Nakilala ni Carl. Sino si Cherry Boobs? Hindi ko tinatawag na Cherry Boobs yun. Yung mga kaklase namin yung tumatawag doon na Cherry Boobs. Ako, yun yung naging crush ko. Tayo ko nakilala yun eh. Ikaw nagpakita sa akin nun eh. Wala akong alam about it. Tapos bigla mo, yung Cherry Boobs, diba? Hindi ako tumatawag na Cherry Boobs doon. Sila anong tumatawag? Sila ba yun? Pa kayo eh. Nahuli pa rin si na gumagano'n si nasa likod niya pala. Ako hindi ko inaasar na gano'n yun kasi naging crush ko yun eh. Tapos sabay parang sinulatan ko yun nun eh. Oh, sila Ano niligawan mo yun? Hindi ko niligawan, sinulatan ko lang nung first year. Ano nakalagay sa sulat? Ano mo ba, Cherry Boobs? Hindi ko na maalala eh. Oo, hindi ko na maalala. Ano nakalagay sa sulat? Dear Cherry Boobs. Hindi. Cherry Boobs. Hawak, Hindi kasi naging crush ko yun nung first year tapos second year yun eh. Tapos alala ko, tapos yun nga, tapos sila tinatawag nila ng Cherry Boobs. Malaki ba talaga Boobs niya? First year pa lang kayo? Second year yun eh, yung babae na yun. Kabatch ng kapatid mo yun. Malaki siya for our time. Maaga talaga. Feeling ko tropa siya ng kapatid ko nga. Tropa ng kapatid mo yun, nakasama niya yun eh. Pero ako hindi ko siya tinatawag na gano'n kasi naging crush ko yun. Tsaka isa pa, sinulatan ko yun noon. Tapos, nakasabay ko siya sa... Di man nakasabay, parang sinabayan ko siya sa jeep one time. Tapos, hinatid ko lang sa tricycle. Yun na. Pagkatapos nun, di na ako nagparamdam sa kanya, no? Tapos parang tingin niya sa akin, parang weirdo, parang ganun. Ikaw yung hindi na nagparamdam. Ba't hindi mo tinuloy? Nahiya ako, natakot ako eh. Sa laki sa buka? Pakiramdam ko parang wala akong chance naman nun eh, kaya di ko na tinuloy. Pero you have to look at it from her perspective na, di ba, sumulat ka, pina-interact mo sa jeep, hinatid mo sa tricycle, tapos wala na. Parang mo kasi parang yun sa'yo. Yeah. Parang ang dami mo lang nagawa. Tapos, ewan ko, might as well sana tinapos mo na lang. Hindi, parang pakiramdam ko parang wala akong chance. Wala akong confidence sa mga time na yun eh. Hindi, pero ang yun nga. I mean, looking back kasi, parang ang worst case scenario is mababasted ka lang. At isa pa, ito ba isa nakakatawa? Kasi di ba, so graduate tayo high school lahat, kanyan di ba? And then afterwards, di ba nag-work ako before sa McDonald's sa Molino? Oh. And then one time, di ba nung may time na nauso yung Tamiya? Tapos sabay, yung... Nag-Tamiya ka ba? Sa Tamiya ka ba natin? Hindi ako nahilig doon. Pero yung... Ay, si Larry yata. Si Larry siguro. Si Larry, oh. Pero nung time na uso yung Tamiya noon, yung McDonald's, yung store namin, gumawa sila parang gimmick na pag umorder ka, parang, ewan ko, meron chance ata na pwede kang sumali sa or nagpa-held sila ng Tamiya contest. So, meron sila na kinontrata na maglalagay ng rice truck doon, tapos yung mga gusto sumali, ganyan. Tapos para meron ding, siguro, free meal na makukuha, ganun. Tapos, ang may-ari nung Tamiya rice truck na nagpaano doon, tingin ko parang boyfriend siguro, yung lalaki may-ari. Tapos yung lalaki, hindi ko alam kung ano pangalan niya. Ang girlfriend niya, si Cherry. Cherry. Cherry pangalan na. Pero si Cherry kasi nandun siya eh. Kaya nung nandun siya, and then, syempre, boyfriend or siguro asawa or whatever. And nandun din ako yung wala, nakita niya ako, tumingin din sa akin, napatingin sa kanya, tapos parang, ako naman, iwas na ako tingin, parang hindi ko kilala, pero, alam ko, titingnan niya ako na parang siguro parang nakikilala niya ako, ganun. Malaki boobs niya noon, nung nakita mo siya. Parang hindi na eh. Mas marami na ako nakita mas malaki. Pero dun nga ako di ba parang yun yung pina-point out ko na parang ikaw yung may pagka-stealth eh. Tapos kami ni Rene, well, for the most part,
lalo na sa doon for the most part, parang hindi naman, parang late yung nakikitang ganun in girls. Lalo na sa doon Saya, nung pinoint out mo lang, saka lang ako biglang tumitingin na sa mga babae for the most part. Kasi ako nung bata pala ako nung nasa Malabon, hindi naman manyak. Pero medyo, nung nasa Malabon pa kami syempre may mga chewin ako, may kuya ako, ganyan. Ang dami ko nakita sa kanila mga bold. Either mga magazine, mga baraha, mga poster. Bata pala ako, na-expose na ako sa ganun, nakita, uy, bakit ganito nararamdaman ko? Naalala ko dati, naalala ko si Resty actually dun sa Cherry Boobs. Kasi naalala ko, parang after school, naglalakad kami ni Cyril yata or other guys. So naglalakad kami pa uwi. May service pa kayo nun Hindi ko alam na, basta dumaan yung service nyo, si Resty kumaway. Ano yun? Third year, no? Third year. Oo, third year. So kumaway sa amin. Tapos biglang, habang kumakaway, gumaganon. Si Resty? Oo. Tapos tinanong ko siya kinabukasan. Apparently, di ba, yung time na yun, yung pagka mahirap sumakay, naglalakad yung mga estudyante. Apparently, si Cherry Boobs, nasa likod pala namin, naglalakad din. Hindi namin alam. Kaya pala siya gumaganon. So, okay. Pakasama ako pa ng tao. Tingnan mo, ikaw pala hindi naman ako Pero may interaction nung 4th year. Wait, di kita marinig na yun? So, nung 4th year, hindi, basta graduate na siya nun third year tayo nun. Basta at some point, third year tayo. Nabuhusan ko yun ng pagkain Sa ng shake. Nabuhusan ka? Nabuhusan mo? Second year tayo nun. Nabangga ako siya Second year tayo nun. Okay. Nabangga ako siya or nabangga niya ako. Yung pagkain na dala ko, nabuhos ko lahat sa kanya. Nalala ko. Kasama mo ako nun So nabuhos mas matakot ako sa kanya. So nabuhos sa ulo niya, sa damit niya. Kasi parang sorry, pinapagpagan ko siya. Parang wala na ako sa isip ko, pinapagpagan ko lang, sorry. Nalaglag na pangit sa ano niya sa harap. Sorry. Hindi mo sinadya yun? Ano ko talaga siya Kasi puro cheese, ako yun So puro baka. Tapos may shake pa na natapon sa kanya. Buti hindi ka ni-report. Hindi kasi ko alam. Pero hindi ko alam, hindi mo ako ng office So, pero nahihiya talaga ako. Pero isa pa mabait kasi yun. Pero malay mo, hindi ka na office pero malay mo yung higher year sa atin. Pagka may ganito silang usapan, yung mga kilalang figures, kasama ka na doon. Parang may manyakis na lower year na hinawakan yung boobs ko Binuhusan mo na ako ng pagkain tapos hinawakan yung boobs ko. Akala niya porno to? Totoong buhay to Isa pa naalala ko na. May naalala ako bigla. Kaya di ba sabi ko nga, di ba sinulata ko siya noon tapos sabay hinatid ko sa tricycle tapos di na ako nagparamdam, di ba? Naalala ko pa kasi sa sulat niya noon, sabi niya parang na-flatter siya, ganyan, na ganun yung tingin ko sa kanya, na ganun. Kaya rin ako tumigil kasi doon din sa, naalala mo yung number 1 sa hit list namin, nasa hit list namin ni Resty. Siya, yun ang dahilan Kasi bakit? alam niya na-crush ko yun, tapos sabay, pinoporma niya lagi ganyan. Tapos sabay sinasabi niya sa akin na, crush ako niyan ganun Yung pala, kaya ako tumigil. Kaya, babae yung pala yun Kala ko trauma or kung ano. Hindi, babae. Hindi lang. Isa pa yun. Isa lang yun sa mga reason. Pero hindi lang yun. Maraming ginawa. Isa yun sa mga ginawa niya. Yun, yung pala yun. Pero, okay lang kasi nung nasa McDonald's ka, may naging girlfriend ka na sobrang laki ng boob. So, ganun pwede na. Oo. Pwede na rin.
Siguro dadagdag ko na lang yung sa hit list namin, di ba? Yung ginawa ko. Kasi, di ba dapat third year nga, di ba? Dapat kami may gagawin ni restaurant pagtitripan namin. Pero yung third year, gaya sabi mo, medyo nag-mellow down yun. Hindi niya rin ako masyadong inaasar noon. Kaya, ako, nilet go ko ng third year. Pero nung fourth year, nung naging kaklase ko uli yun, doon ulit, bumalik na naman, nagsimula na naman siya. Kaya ang ginawa ko noon, kaya ang ginawa ko isang beses, umaga. Di ba may time na sikat, yung kasikatan ni Babalu, tapos may movie siya na pinakamalaking baba sa balat ng lupa, parang ganun. At yung mga picture ni Babalu sa dyaryo, pinagugugupit ko, tas inipon ko lahat. Tapos kada umaga, every morning, tinatadad ko yung silya niya ng picture ni Babalu. Tapos tatanggalin niya. Tapos kinabukasan, tatadtarin ko na naman, lalagyan ko ulit. Hindi ko alam to. Bakit? Di walang nakakaalam yan. Ginawa mo lang? Oo. Hindi, ako alam ko to. Tapos sabay tinitingnan ko siyang gano'n habang tinatanggal Ako niya. alam ko to. Oo. Kasi Hindi ko alam to. sinabi ko kay Resty yun eh. Sabi ko, napupuno na ako dito kay Sabi ko, may gagawin ako sa kanya bukas. 3 araw ko ginawa yun, tinatantad ko. hindi rin alam ng iba eh. Hindi rin alam nila Carlo, hindi rin alam nila Connie. Si Resty lang yung sinabihan ko eh. Kasi tinatanggal niya agad. Tinatanggal niya agad. Tapos siguro ng pangalawang araw, nakita niya, nakatingin ako sa kanya, pinapanood ko siya, ba't tinatanggal niya. So mamaya, tumingin siya, tinanggal niya. Tapos yung pangatlong araw, nilagyan ko ulit. Tapos pinanood ko ulit siya, ba't tinatanggal niya. Pagkatapos nun, hindi niya na ako inaasar. Ako natin lore, yung lore ni Kabayag. Yung lore ni Kabayag. Si Paul B. Akala ko talaga, apelyido niya Kabayag din eh. So si Paul B. Ni Kabayag. Alala ko rin yun. Ang galing nun kasi, gaano katagal natin nakala na Isang taon. Actually, nung nalaman namin ni Carlo na ang pangalan niya, Paul Vinar Kalayag, ang sabi namin, baka naman sobrang sobrang juvenile, sobrang corny, pero tawa kami at that time. Baka ang totoong pangalan niya, Paul Vinar Kabayag. Lahat ng letter L sa pangalan niya nagiging Hindi, ako kasi nakita ko eh. Merong nang hiram ng libro kay Paul B. Tapos ang instead na Kalayag, Paul B. Kwento lang natin ang buo para ma-contextualize. So, third year, na-transfer sa school, si Paul, friend natin, si Paul V. Ang bubala niya, Paul Vinar Kalayag. Yeah. So, yung isang friend natin na si Cyril, hindi ko alam kung paano napunta sa kanya yung libro ni Paul kasi kabilang section siya. Di ba, hindi naman natin kaklase si Paul. Basta napunta ko sa libro ni Paul. Yung pangalan sa gilid, yung Paul Kalayag, ginawa niyang Paul Kabayag. Sobrang immature. Hindi naman nakakatawa. Pero, nakakatawa yung libro. Pero, kaya ako nagugulat sa prank mo, Carlo, kay kasi, kaya ako nagulat kasi walang nakakaalam. Same thing dun sa libro ni Paul, wala nakakaalam eh. Ginawa lang ni Cyril for his own amusement. Hindi niya binroadcast, so tingnan niyo itong ginawa ko. Hindi, binago lang niya. So, kaming lahat, buong section natin, akala, dahil transfer lang siya, bago lang siya, buong akala, apelyido niya Kabayag. Kahit ako rin eh. To the point na, si Cyril na nag-umpisa nun lahat. Siya pa yung tawang-tawa. Kasi tuwing dadaan si Paul sa classroom, tuwing siya, "Oy! Kabayag!" So yun. Ako, nalaman ko lang yung totoo kapito niya nung 4th year na kasi kaklase ko siya nung 4th year. Actually, may mga time din nun si Cyril gusto ko ilagay sa hit list ko nun eh. Buti na lang nung 4th year medyo may mga time na okay siya sa akin eh. Well, okay naman siya. Ayaw ko. Siguro kung kupal man siya, hindi siya kupal siya. Kasi like, magkaibigan ko siya sa grade 1 eh. So medyo siguro na-exempt ako sa kagaguhan niya. But still, Kabayag. Kasi minsan si Cyril may mga siya na parang kagaya niya yung si number 1.
Oh. Minsan may time parang nagpapatalbogan sila eh. Hindi niya napapansin na may mga times na parang nagiging kagaya niya yun. May mga instances lang naman, pero hindi naman lagi. Kaya kahit paano, hindi ko pa rin siya malagay-lagay sa hit list ko kahit may mga times na gusto kong ilagay. Oh. Ako, kunwari, parang hindi kami magkaibigan. Hindi ko siya ilalagay sa kahit anong hit list. Dahil lang doon sa kabayan. Classic yun. Respect. Hindi siya magandang gawin, but still. Pero ang kulit lang to the fact na siya pala yung nagsulat nun. Tapos, siyempre tumawag pa rin kay Paul na kabayag. Hindi ko alam. Hindi. Narinig ko na lang, nakita ko na lang na nga, kabayag, nakasulat. Tapos nakita ko tinatawag niya na kabayag. Kaya, ang akala ko kaya tinatawag na kabayag si Paul with that time is dahil nakita niya, nakalagay na last name is kabayag. Pero hindi ko alam na siya pala ang gumawa. At siya rin na-start ng Hindi ko name nga kung paano siya nagka-access sa libro. Ako rin eh. Imagine mo from Paul V's perspective, no? So transfer siya. Ang apelido niya, Kalayag eh. Layo naman ang pronunciation. Tapos tuwing dadaan siya, may sumisigaw sa kanya ng kabayag. Hindi mo maiisip na ikaw yun eh. Kaya... Diba? Di ba maiisip na parang isipin mo na siguro may isang tao na... Pero nalaman niya rin yun eh, di ba? Na gano'n. O nung makita niya, di ba? Yung sa libro malamang nakita niya. Oo, kasi nung high school reunion, nakausap ko siya about it. Natawa lang siya. Yun, gagawin si Sai. Yun lang. Alam niya si Sai na nagsulat. Oo, kasi napagkwentuhan na namin. Parang naging common knowledge na lang. Na nakakatawa na lang. Ang kasi is, it's actually one of those things na hindi mangyayari kung may social media na. Kasi ang dali i-check eh. I-check mo na yung Facebook para, hindi ka lang. Pero nung time na yun, oo. Reunion niya, si Paul. Si Cyril lang wala. Pero nga, nung time na yan, yung kabayag na isang taon na, ang nakakaalam lang ng totoong apelido niya, mga teacher lang niya, tsaka mga klase niya. Pero as far as the rest of the school is concerned, siya si kabayag. Basically, okay naman. Some of the things na pinag-usapan natin ngayon, malamang offensive na sa mga taong involved. Pero, I mean, wala pa nga yan. Hindi. But I hope they take it in na. If ever they get to see this, I hope they take it in na. Parang good spirits. Again, nag-reminisce lang. Obviously, way back then, we were different people. Iba yung nakakatawa before. Kahit tawan-tawa pa rin ako. Ako lang yung problema. Hindi lang ako nag-evolve. Pero, anyway. Kasi ako, I wanted to talk about this. Kasi pag bata ka, di ba, parang, yung buhay mo, wala naman nangyayari masyado. So, things like this, parang sa utak mo, nag-blow up into something na parang legendary. Something na parang, wow, may tumahi sa Coleman. Mga ganun, nagiging big deal. And it blows your mind kasi, parang, teenager ka eh. Parang lahat bago, lahat exciting. And to be honest, a part of being it is that. Ngayon kasi, parang, at my age, at my experience level, parang jaded na ako sa lahat. Parang, pag may nababalita na, hindi ako natatawa, daw na-impress, okay. So, I personally, namimiss ko yung time na ganun ako, na parang, konting lang na, ngayon, mature na tayo, parang hindi na nakakatawa. Pag may tumahi ngayon sa Coleman, tatawa pa rin ako again. Ako, character flaw ko na yun. Parang, hindi na siya, most likely people these days, parang maaawa. Hindi na siya, hindi na ako ganun na parang, and I miss being like that. Parang, tangina, batuhan, or may gantong nangyari, may malaki boobs. Yung ganun, na parang romanticized pa lahat before. Romanticized, Kaya parang sitcom, ngayon hindi. So yun. Saka yung like what you said, kasi during those times, hindi pa fully developed yung brains natin, di ba? So everything we see, we look through the eyes of like, yung
through the innocence, di ba? Dahil first time natin maka-experience ng ganun, makakita ng ganun, makarinig ng ganun. So, di ba? From, yun nga, kaya everything is parang, like you said, romanticized, and then, parang, yung, iba yung, yung influence yung effect sa'yo, di ba? Kaya ganun. Pero nga, looking back, it's still fun, di ba? I think even yung parang ikaw Carlo, you bring up your hit list, parang may mga ginawa sa'yo yung mga tao, yung certain people, parang obviously at that time it hurt a lot. Pero ngayon kung titignan ko outsider's point of view, parang hindi naman ganun kalaki. Parang yun yung inverse nun, parang lahat ng bagay, kahit simple lang, sobrang saya. Saan to the point na nakalimutan ko na nga yun na ngayon na lang ulit nung na-bring up ni Resty na meron pala kaming ginawang ganun before Kasi sa akin yun nga kumbaga, actually ako marami akong fun memories na sa school di ba? So yung mga little things na gano'n na let mo binuli ka na ganyan or may experience ko ganyan, parang you think less of those things di ba? You think more of the better times than those bad times, kaya gano'n. Ewan ko, parang kahit yung mga nakakayantot ng katawan. Not even necessarily the bad times, per se. Ano naman siya parang for all intents and purposes, wala namang masamang nangyayari. Yun nga. Parang it was more just na parang, kasi parang, di ba, we've always thought, and I'm not even sure if it holds true, na parang yung school natin is so different from any other high school. Yung mga nangyayari sa ibang high school is parang minsan cookie cutter na may riot, may rumble, may nabuntis si ganito si ganyan. Wala ka namang marinig na ganitong klaseng, awan ko, like for the people na naka-interact natin throughout our lives. Every time na, at least, hindi ko alam sa'yo Carlo, pero at least for Rene and me, parang pag kami mga gatong kwento, parang ang laging reaction is parang, ba't ganyan yung mga tao sa inyo? Kahit sa akin ganun Nagkakita ko sa kanila. Iba yung school by itself. And parang I think it worked out well, at the very least, for the majority ng mga tao na galing doon. Kasi medyo character building siya It's parang uungasin ka, pero not to the point na gusto mong magpakamatay.